Chapter 26. No, this is impossible, Papa. Umiiling-iling na sabi ko habang hindi inaalis ang tingin sa mga lumang picture ni Niva. Picture niya noong bata pa siya na nasa edad 10 hanggang 12. Payat, may makapal na salamin at may brace. Malayong-malayo na sa hitsura niya ngayon. It's possible, Marcus. Lahat ng bagay dito sa mundo ay posible. Tumingin ako sa ama. Seryoso ang kanyang mukha. Ang batang yan ay si Niva. Ang totoo niyang pangalan ay Valiana de Gracia Palencia. Apo siya ng yumaong philanthropist at businessman na si Don Martin de Gracia. Ang kinikilala niyang pamilya ngayon ay hindi niya tunay na pamilya. Matagal na siyang ulila sa mga magulang. Nagpakamatay ang kanyang ina dahil sa depression at ang kanyang ama naman ay namatay sa aksidente. Ang nag-aruga sa kanya hanggang sa paglaki niya ay ang mayordoma nila. Nilapag ni Papa ang harapan ko ang isang picture ng matandang babae na si Nanay Feli. Hindi ko alam kung ano ang iisipin ko ngayon. Pero isa lang ang malinaw, hindi ko pa rin pala lubos na kilala ang nobya. Bumantong hininga ko at nilapag sa center table ang mga picture na hawak. Mariin kong sinukli ng mga daliri ang buhok. Parang sumisikip ang dibdib ko sa mga revelasyon ni Papa tungkol sa aking nobya. Pasikreto kong pinaimbestigahan ang family background ng nobya mo dahil gusto ko siyang makilala pa ng lubos. Pero hindi ko naman akalain na may matutuklasan pa akong mas malalim na bahagi ng pagkatao niya. At mas lalong hindi ko inaasahan na apo siya ni Don Martin na dati kong hinahangaan sa pagnenegosyo. Matiim akong tumingin sa ama. Hindi ko nagugustuhan ang tumatakbo sa isip ko. Kung ganun, ano ho ang dahilan bakit nagpalit siya ng katauhan? Ibang-iba ang kinuwento niya sa akin tungkol sa pagkatao niya, Papa. Hindi ko alam kung ano ang paniniwalaan ko. I don't know the real reason, son. Pero ang mas nakakagulat ay may ugnayan pala sila ni Claudia. What? Gulat na tanong ko. What do you mean, Papa? May nilapag ulit na picture si Papa sa harapan ko. Lumang picture naman yun ni Claudia noong wala pa siyang mga pina-surgery sa mukha. Sa tingin ko ay nasa edad 20 siya mahigit. Tiyahin siya ni Niva. Inampon siya ni Don Martin. Pero sa kasamaang palad habang pinoproseso pa lang ang adoption paper ay namatay si Don Martin. Kaya hindi naging legal na de Gracia si Claudia. May hidwaan din sila ng nag-iisang anak ni Don Martin na ina ni Niva bago ito namatay dahil sa depression sa kadahilanang nagkaroon siya ng relasyon sa asawa nito. Kaya naisip ko, baka gumaganti si Niva kay Claudia kaya nakipagrelasyon siya sa'yo. Parang may kamay na pumigas sa dibdib ko sa sinabi ni Papa. Isinatinig niya ang nabuong suspecha sa isip ko. Ngunit ayaw yung paniwalaan ng puso ko. Parang imposible. Umiling-iling ako. Nal Niva loves me, Papa. Hindi niya ako gagamitin para lang makaganti kay Claudia. Yan din ang gusto kong paniwalaan, Marcus. Pero isipin mo nga ang mga nangyayari sa'yo. Nag-ulo ang pagsasama niyo ni Claudia mula nang dumating si Niva. Matagal nang magulo ang relasyon namin ni Claudia, Kiara. Pero lalong gamulo nang dumating si Niva. Bagaman pinagpapasalamat ko rin na hiwalay na kayo ni Claudia dahil sa kanya. Yun nga lang ay parang wala din silang pinagkaibang dalawa. Padaskol akong tumayo. No, Papa, magkaiba si Niva kay Claudia. Ano ba ang pinagkaiba nila? Parehas silang naglihim sa mga pagkatao nila. Mariin kong sinukli ng daliri ang buhok at nagpalakad-lakad sa gitna ng library office. Parang sumisikip na ang daluyan ko ng hininga at hindi na ako makahinga. Sumasakit na rin ang dibdib ko na parang pinipiga. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo noon na huwag kang magpapabulag sa nararamdaman mo, Marcus. Masyado kang nabulag sa pag-ibig mo kay Niva at hindi mo siya kinilalang mabuti. Napaglaruan ka ng dalawang babae, Marcus. No, Papa. Hindi ganun si Niva. Mahal niya ako. Damang-dama kong mahal niya ako. Tanggi ko pa. Pues, kausapin mo siya. Alamin mo sa kanya ang totoong pakay niya sa'yo. Mariing wika ni Papa at pinagulong na ang wheelchair palabas ng library office. Naiwan na lang akong mag-isa. Bumalik ako sa pagkakaupo sa couch kaharap ang mga pictures na kinalap ng private investigator na inupahan ni Papa. Dinampot ko ang lumang picture ng nobya at tinitigan yun. Nag-flashback sa akin ang unang pagkikita namin ni Niva sa office. Formal at casual ang pakikitungo niya sa akin. Ni wala akong natatandaan na nagpakita siya sa akin ng motibo.
Ako pa nga nagpakita sa kanya ng motibo at tinake advantage ko siya. Wala din akong nararamdamang pagpapanggap mula sa kanya. Ramdam ko na totoo ang pinapakita niya sa akin. Ramdam ko ang pagmamahal niya sa akin maging kay Daisy. Kaya mahirap paniwalaan na ginagamit niya lang ako. Binitiwan ko ang picture at mariing inihilamos ang palad sa mukha. Ang daming katanungan sa isip ko na gusto kong mahanapan ng sagot. Mabuti naman pala at hindi ka natangay ng mga masasamang loob, Neva anak. Pasensya ka na rin dahil sa akin ay muntik ka nang mapahamak. Sana pala ako na lang ang lumabas. Kasalanan ko to eh. Paninisi ni Ante Val sa kanyang sarili matapos niyang malaman ang nangyari sa akin. Kauuwi ko lang galing sa police station dahil hinangian ako ng salaysay ng mga polis. Pinablotter ko na rin ang nangyaring enkwentro sa pagitan namin ni Tita Claudia. Kamalasan namang hindi naabutan ng mga pulis ang sasakyan lula ni Tita Claudia at ng dalawang lalaking kasama niya. Pero hindi bale na, binigay ko naman sa pulis ang pangalan niya bilang sospek. Formal ko na siyang sasampahan ng kaso. Hindi ko na ito patatigilan pa tutal naman ay sasabihin ko kay Marcus ang buong katotohanan. Ipakukulong ko si Tita Claudia at pagbabayaran sa lahat ng kasalanan niya sa akin at sa pamilya ko. Huwag niyo na pong sisihin ang sarili niyo, Auntie. Wala po kayong kasalanan, sadyang nagkataon lang na ako ang trip ng mga masasamang loob. Sabi ko at pinakalma si Ante Val. Baka bigla na naman kasing manikip ang kanyang dibdib. Hindi mo mapipigilang hindi ko sisihin ang sarili ko, Neva. Kung bakit naman kasi ngayon pa ako nagpaong kung kailan gabi. Kasalan ko rin dahil minukbang ko ang mangga. Pasensya ka na talaga sa akin. Wala po yun, Auntie. Hindi ko po kayo sinisisi. Hay! Bakit ba ang daming masasama ang loob ngayon? Nakakatakot na talagang lumabas-labas ngayon. Tuldok panipik, bamantong hininga ako mat-aman na tumingin kay Ante Val. Wala siyang kaalam-alam sa totoong nangyayari ngayon. Ayoko mang mag-aalala siya at nervyusan pero may karapatan siyang malaman ang buong katotohanan. Ante Val. Napahinto sa paglilitanya si Ante Val at tumingin sa akin. Bakit Neva? Lumunok ako. May, sasabihin po ako sa inyo. Ano yun, anak? Nagkita na po kami ni Tita Claudia. Sumanghap si Ante Val at namilog ang mga mata. Totoo ba yan? Tumango ako. Opo, sa katanuyan siya ang masamang loob na naengkwentro ko kanina sa labas. Tauhan din po niya ang dalawang lalaking nanloob sa bahay niyo at Nam Iril. Sinapona ni Ante Val ang kanyang dibdib. Nag-alala naman ako dahil baka bigla siyang atakihin sa puso. Sus Mariosep, kung ganon ay alam na ni Claudia na buhay ka. Tumango-tango ako. Paano niya nalaman? Lumunok ako at sinimula ng ikwento ang lahat kay Ante Val. Diyos ko po Neva anak, totoo ba yung mga sinasabi mo? Di makapaniwalang tanong ni Ante Val matapos kong ikwento sa kanya ang lahat tungkol sa amin ni Marcus at ni Tita Claudia. Marahan akong tumango at yumuko. Ibig sabihin, kabit ka ni Marcus na asawa ni Claudia. Nahihiyang tumingin ako kay Ante Val at muling tumango. Opo, Auntie. Sumanghap siya. Sus Mariosep kang bata ka. Ano bang pumasok sa isip mo at ginawa mo ang bagay na yan? Para makaganti sa bruha mong tiyahin. Wala po ba akong karapatang gumanti, Auntie? Mapait na tanong ko. Hindi sa ganon, Neva. Pero kriminal yang tiyahin mo. Kita mo, pinasok ng mga tauhan niya ang bahay ko at Nam Iril. Tapos ikaw, kamuntikan na kanina. Sa ginagawa mo ay lalo mo lang siyang ginagalit. Tumiimbagang ako. Wala po akong pakialam sa galit niya, Auntie. Ang importante ay ang galit ko na matagal nang nananahan sa dibdib ko. Walang kapatawaran ang ginawa ni Tita Claudia sa pamilya ko at sa akin. Kaya deserve niya ang maagawan ng asawa at masiraan ng pamilya. Kulang pa nga yun eh. Dapat din sa kanya ay mamatay. Galit na sambit ko kasabay ng pagtulo ng luha ko. Sa mahigit 10 taon kong kinimkim ang hinagpis sa sinapit ng pamilya ko at sa galit ko kay Tita Claudia, ngayon na lang ulit ako umiyak. Mahigit 10 taon na ang lumipas pero sariwang-sariwa pa rin ang sakit. Dama ko pa rin ang sakit ng mga sugat sa aking katawan. Dala-dala ko pa rin ang bigat sa aking dibdib. Hindi ito nabawasan kahit kailan. Bamantong hininga si Ante Val at naging malungkot ang bukas ng mukha. Naiintindihan kita, Neva anak. Alam kong gusto mo lang makuha ang hustisya para sa pamilya mo at sayo.
Hinawakan ni Anteval ang kamay ko at pinisil-pisil. Ngayong nakaganti ka na, naaga mo na ang asawa niya at nasira mo na ang pamilya niya. Ipaubaya mo na lang siya sa mga pulis. Ayokong mapahamak ka, Niva. Lalo na si Ate Feli. Ayaw niyang mapahamak ka. Ikaw na ang buhay niya. Tutulungan ka namin na makamit ang hustisya para sa iyo at sa pamilya mo. Napayakap na ako kay Anteval habang lumuluha. Niyakap din niya ako at hinaplos-haplos ang likod ko. Kinabukasan ay nag-half day muna ako sa trabaho. Sinamahan ako ni Anteval na bumalik sa police station para magbigay ng karagdagang detalye tungkol kay Tita Claudia. Formal na rin akong nagsampa ng kaso. Tinawagan na rin namin si Nanay Feli para ipaalam ang mga hakbang namin laban kay Tita Claudia at handa siyang tumstigo sa krimeng ginawa nito. Kahit papaano ay gumaan ang bigat na dala ko sa aking dibdib at nagkakaroon ako ng pag-asa na makuha ang hustisya para sa akin at sa pamilya ko. Kayang-kaya ko nang lumaban ngayon kay Tita Claudia. I'm sorry kung ngayon lang ako. Antag ko kay Marcus pagpasok ko ng opisina niya. Hindi ko na siya natawagan kanina sa sobrang abala ko at nag-text na lang ako na magha-half day. Nakatalikod siya at nakaharap sa glass wall habang nakasuksok ang dalawang kamay sa bulsa ng suot na itim na trouser. Lumingon siya sa akin. Seryoso ang kanyang mukha at walang ngiti. Naramdaman kong may kakaiba sa kanya. Gayunpaman ay lumapit pa rin ako sa kanya at humulik sa kanyang pisngi. Pero wala siyang response sa akin. May problema ba, love? Nag-aalala ng tanong ko. Malamig lang na tumingin siya sa akin at minuwestre ang couch. Have a seat. May pag-uusapan tayo. Umawang ang labi ko pero sumunod ako sa utos niya. Umupo ako sa couch. Lumapit naman siya sa table niya at binuksan ang drawer. May kinuha siya doon at lumapit sa akin. Seryoso pa rin ang kanyang mukha kaya naman may kaba na sa dibdib ko. Tumingin sa akin si Marcus at hinagi sa center table ang mga pictures. Napatingin ako doon at napasinghap nang makitang mga lumang picture ko yun noong bata pa ako at mga picture ng mommy at daddy ko pati na rin ni Tita Claudia. Napalunok ako at tumingin kay Marcus kasabay ng pagkabog ng dibdib ko. Blanko ang ekspresyon ng kanyang mukha at kasing lamig ng yelo ang tingin niya sa akin. Mukhang alam na niya ang tunay kong pagkatao at ang ugnayan namin ni Tita Claudia. Pero paano niya nalaman? Sinabi ni Tita Claudia, imposible. Hindi yun gagawin ni Tita Claudia. Marcus, paanong, papa-hired a private investigator para alamin ang family background mo. Pero hindi namin inaakalang may matutuklasan kaming mas malalim pang bahagi ng pagkatao mo. At hindi ako makapaniwalang may malalim din kayong ugnayan ni Claudia. Muli akong napalunok. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko inaasahan na mauuna pa niyang malaman ang tunay kong pagkatao sa private investigator kesa sa akin. Tell me Niva or should I say Valiana de Gracia Palencia. Nahigit ko ang hininga ng sambitin niya ang tunay kong pangalan. Tumingin ako sa kanya at sumalubong sa akin ang yumiigting niyang panga. Bakas ang sakit, lungkot at galit sa kanyang mga mata. Ginamit mo lang ba ako para gumanti kay Claudia? Marcus. Tuldok panipit. Tell me. Napaigtad ako nang sumigaw siya. Parang kulog ang malaki niyang boses. Marcus, magpapaliwanag ako. Naiiyak na turan ko, ano pang ipapaliwanag mo? Malinaw na malinaw ang intensyon mo sa pakikipagrelasyon sa akin. You want to get even with Claudia for ruining your family. Ginamit mo ko, Niva. Tuluyan nang tumulo ang luha ko. Dama ko ang sakit at galit sa bawat bitaw niya ng salita. I thought you were different from Claudia. Nagkamali pala ako. Iba ako sa kanya, Marcus. Magkaiba kami ni Tita Claudia, sambit ko. Tumalim ang tingin niya sa akin. Anong pinagkaiba niya? Parehas kayong sinungaling. Pero ikaw, ginamit mo ko. Para akong laruan na inagaw mo kay Claudia. Pagkatapos ano? Bibitawan mo na lang ako kapag nakita mo na siyang umiyak. Umiling-iling ako habang patuloy na lumuluha. Para mo kong sinaksak ng harapan na wala akong kaalam-alarm, Niva. Sobrang sakit isipin na ginamit mo lang ako. Para mo na ring tinapakan ang pagkatao ko. Pinagmukha mo kong tanga. Mariin at pidgel ang galit sa boses na wika niya habang yumiigting ang panga. Tumayo ako at pinahid ang luha sa aking pisngi. Diretso akong tumingin sa kanyang mata. I'm sorry, Marcus. Sorry. Para saan pa ang sorry mo? Sinaktan mo na ako.
Lumunok ako. Yes, I admit ginamit kita para makaganti kay Tita Claudia. Para maranasan din niya ang sakit na naranasan noon ng mami ko. Pero minahal kita, Marcus. Mahal na mahal kita. Hindi siya agad umimik at matiim lang ang tingin sa akin na parang sinusukat kong nagsasabi ako ng totoo. I don't believe you. Tiimbagang nasaad niya at umiling-iling. Parang may kumurot sa puso ko sa sinabing yun ni Marcus. Nakaramdam din ako ng lungkot. Marcus, hindi ko na rin paniniwalaan ang anumang sasabihin mo, we're over and you're fired. Natigagal ako sa sinabi niya at parang unti-unting gumuguho ang mundo ko. Marcus, humakbang ako palapit sa kanya at akmang hahawakan siya pero tumalikod siya at muling humarap sa glass wall. Naiwan akong nakaawang ang labi at tumutulo ang luha. Naninikip ang dibdib ko at para akong hindi makahinga. Para ding may humihiwas sa puso ko. Pero nalintindihan ko ang galit niya sa akin. Kahit sinong kasintahan ay magaglit kapag ginawa sa kanila ang ginawa ko. Kinagat ko ang nanginginig na labi. Masakit na tinatapos na niya ang relasyon namin pero inaasahan ko na ito. Mahirap lang tanggapin dahil mahal na mahal ko siya. Pinahid ko ang luha sa mga mata at pisngi sabay hugot ng malalim na hininga. I'm so sorry, Marcus, sana ay mapatawad mo ko. Sige. Aalis ako kung yan ang gusto mo. Turan ko at lumabas na ng opisina niya. Malalaki ang hakbang ko habang naglalakad ako sa lobby palabas ng building. Panay ang punas ko sa aking luha na patuloy pa ring tumutulo. Pinagtitinginan ako ng mga empleyadong nakakasalubong. Pero hindi ko na lang sila pinapansin. Bukas ko na lang aasikasuhin ang resignation letter ko. Siguro nga ay hanggang dito na lang talaga kami ni Marcus. Masakit pero deserve ko to. Meron pang mas nasasaktan kesa sa akin. Si Marcus, hindi niya deserve na masaktan. Nang dahil sa hidwaan namin ni Tita Claudia ay nadamay ang isang inosenteng tao. I'm so sorry, Marcus. Naiiyak na sambit ko sa hangin. Paglabas ko sa exit ay dumiretso ako sa basement parking. Binati ako ng dalawang security guard na naroon na baka sa mga mukha ang pagtataka kung bakit ako umiiyak. Sumakay ako sa kotse na binigay sa akin ni Marcus. Pinaikit ko ang mata ng mariin at nagpakawala ng malalim na hininga. Pero hindi man lang nabawasan kahit kititing ang bigat sa aking dibdib. Kinagat ko ang labi at muli na namang kumawala ang luha sa aking mga mata. Instart ko na ang makina ng kotse at pinausad ko na palabas ng basement parking. Isosoli ko na itong kotse kay Marcus, liwan ko ito sa kondominium at aalis na rin kami doon ni Anteval. Wala akong karapatan sa mga bagay na binigay niya sa akin. Humugot ako ng malalim na hininga at pinahid ang luha sa pisngi. Pagtapat ko sa malaking gate ay sumaludo pa sa akin ang 3 gwardiyang naroon. Tinanguan ko lang sila at tipid ng initian. Tinaas ko na ang salaming bintana at pinaharurot na ang kotse. Ngunit namilog ang mata ko nang biglang may sumulpot na sasakyan sa harapan ko. Kinabig ko ang manibela pero nahadyap pa rin ako. Hindi ko na nakontrol ang kotse sa taranta ko at napapikit na lang ako ng pabangga na ito sa malaking poste ng kuryente. Mariin kong kinuyam ang kamao at binayo ang glass wall. Pumikit ako ng mariin at yumigting ang panga ko. Galit na galit ako pero hindi ko alam kung saan ko ilalabas ang galit ko. Galit ako kay Neva dahil niloko niya ako at ginamit. Pero nagagalit din ako sa sarili ko dahil sa kabila ng ginawa sa akin ni Neva ay mahal na mahal ko pa rin siya. Gusto ko siyang pigilang umalis kanina. Pero paano naman ang pride na tinapakan niya? Pinagmukha niya akong tanga at gago. Mahal na mahal ko si Neva pero hindi ko alam kung mapapatawad ko siya sa ginawa niya sa akin. Damilat ako at tumangala kasabay ng pagtulo ng luha sa aking pisngi. Tumiimbagang ako at mabilis yung pinahid. Napalingon ako sa pinto nang may kumatok. Kumislat pa ang puso ko nang pumasok sa isip na baka si Neva ang kumakatok. Baka bumalik siya at hihingi ulit ng tawag sa akin, dinampot ko ang maliit na remote control at pinindot yon. Nag-unlock ang pinto. Bumukas yon at nanlumo ako nang pumasok ang isang empleyado ko na kaibigan ni Neva. Medyo namumutla siya. Sir, pasensya na po sa istorbo. Tuldok panipit. Aniya. Minuwestre ko ang kamay. May problema ba, Miss Cruz? Lumunok siya at lumapit pa sa akin. Gumuhit ang pag-aalala sa kanyang mukha. Sir, si Neva po, na aksidente. Bumangga po ang kotse niya sa poste sa labas. Neva, sweetheart,
Sigaw ko nang makita ang kotse ng nobya na nakasalpok sa poste ng kuryente. Yupi ang harapan ng kotse at basag ang windshield sa lakas ng impact ng pagkakasalpok doon. Tumakbo ako palapit sa nobya habang malakas ang kabuging dibdib ko sa kaba at pag-aalala sa kanya. Move aside, sigaw ko sa mga taong nagkukumpulan. Nahawi naman sila at nakalapit na ako sa unahan. Kinakausap ng dalawang security si Niva. Sweetie, tawag ko sa nobya. Tumabi naman ang dalawang security at hinayaan ako. Parang piniga ang dibdib ko nang makita ang nobya na nakasubsob sa airbag ngunit duguan naman ang ulo. Niva, bahagya siyang gumalaw at umungol ng mahina. Damilat siya at tumingin sa akin. Marcus, sambit niya sa nanghihinang boses. I'm here, sweetie. Tutulungan kitang makaalis dyan. Hinawakan ko siya para tanggalin sa driver's seat pero ngumiwi siya, masakit. Daing niya. Nataranta naman ako at binitawan siya. Nakapinta na sa kanyang mukha ang matinding sakit. Mukhang naipit siya. Sir, mas mainam pong huwag muna natin siyang galawin at hintayin dumating ang paramedic. Naipit po yata ang paa ni ma'am. Anang isang security. Wala na akong nagawa kundi napamura na lang. Kinakausap ko si Niva at Kino Comfort habang hinihintay ang pagdating ng ambulansya at paramedic. Pero halos hindi na siya makapagsalita sa sakit na nararamdaman at halatang nanghihina na. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapamura at sigawan ang mga security dahil sa matagal na pagdating ng paramedic. Sobra na akong nag-aalala sa nobya at masakit sa dibdib na nakikitang nasasaktan at nahihirapan siya. Panay rin ang agos ng dugo sa parteng ulo niya. Kahit gumana ang airbag ay hindi pa rin siya nakaligtas sa pagkabagok dahil sa lakas ng impact ng pagkabangga niya sa poste. Makalipas ang 5 minuto ay dumating na ang mga paramedic. Pinigilan ko ang sariling pagmumurahin sila dahil sa tagal nilang dumating. Move faster please. Mauubusan na ng dugo ang nobya ko. Maautoridad na utos ko sa kanila. Kami na ho ang bahala, sir. Excuse me ho. Anang isang lalaking paramedic. Labag man sa loob ko na lumayo sa nobya ay dumistansya ako para bigyan ng espasyo ang mga paramedic para masaklolohan ang nobya. At 3 minuto lang ang lumipas ay matagumpay na nailabas ng mga paramedic sa kotse si Niva. Maingat nila itong hinaga sa stretcher at pinasok sa ambulansya. Sumunod naman akong pumasok para samahan ang nobya sa hospital. Parang dinudurog ang puso ko sa awa sa kanya. Naka-oxygen na siya dahil nahihirapan na siyang huminga. Bukod sa malaking sugat niya sa ulo ay may sugat din siya sa kanang binti at paa na sa tingin ko ay may ball. Kinakausap ko siya para hindi siya makatulog. Hold on sweetie. Malapit na tayo sa hospital. Sambit ko at pinisil ang kamay niya. Tumingin naman siya sa akin at gumanti din ng pisil sa aking kamay. Bamuka ang labi niya na parang may gustong sabihin pero hindi ko marinig. It's okay sweetie, don't talk. Turan ko at hinaplos ang kanyang pisngi. Pumikit naman siya at ngumiwi. Mukhang kumikirot na naman ang mga sugat niya. Drive faster. Hindi ko na napigil ang bulyo sa driver. Alalang-alala na ako sa nobya. Nakalimutan ko na nga ang galit ko sa kanya sa sobrang pag-aalala. Handa ko siyang patawarin makaligtas lang siya. Hindi ko kakayaning mawala siya sa akin. Dinala ko sa labi ang kamay niya at hinalik-halikan yun. Makalipas ang ilang minuto ay nakarating na kami ng hospital. Mabilis ang bawat kilos ng mga paramedic at nurse. Agad nilang pinasok sa emergency room si Niva kung saan naghihintay na ang doktor. Sir, sa labas na lang po muna kayo. Sambit ng nurse at sinarado ang green na kurtina. Wala na akong nagawa kundi ang lumabas ng emergency room at maghintay. Mariin kong inihilamos ang 2 palad sa mukha at namewang sabay buga ng malalim na hininga. Gusto ko tuloy sisihin ang sarili ko ngayon. Kung hindi ko lang siya pinaalis kanina ay siguradong hindi ito mangyayari sa kanya. Dinukot ko ang cellphone sa bulsa ng trouser nang magring ito at sinagot ang tawag. Tuldok. M. Marcus, ang pamangkin ko. N. Nasaan na? Tanong ni Anteval na bagong dating. Bakas sa mukha ang pag-aalala at patanging tingin siya sa damit kung may mga mantsa ng dugo ni Niva. Matapos kong makausap ang head ng security ng kumpanya ay agad ko siyang tinawagan para ipaalam ang nangyari kay Niva. Nasa loob pa ho siya ng emergency room. Inaasikaso pa ho ang mga doktor. Wika ko.
Tinop-top niya ng dalawang kamay ang bibig at nanubig ang mga mata. Ano ba ang nangyari kay Neva? At bakit puro dugo ka? Naaksidente ho siya. Bumangga sa poste ng kuryente ang kotse niya. Sus Mariosep. Bulalas ni Ante Val at nag-antanda. Napansin kong nanginginig siya at namumutla. Naalala kong may sakit siya sa puso kaya pinakalma ko siya dahil baka atakihin. Maya-maya ay lumabas na ang doktor na samuri kay Neva. Kamusta siya, Dok? Agad kong tanong. Naampat na namin ang pagdurugo ng ulo niya at binti. Pero kailangan siyang isailalim sa court scan at x-ray. Sa ngayon ay yun muna ang masasabi ko. Anang doktor at nag-excuse at bumalik sa loob ng emergency. Halos sabay namang bumagsak ang balikat namin ni Ante Val. Muling bumukas ang emergency room at tulak-tulak ng dalawang hospital staff at isang nurse ang hospital bed na kinahihigaan ni Neva patungo sa laboratory. Lumapit naman kami ni Ante Val na napaiyak na. Tumiimbagang naman ako kasabay ng pagtulo ng luha ko sa habag sa hitsura ng nobya. Tulog siya at may oxygen sa ilong. May nakakabit na ring swero sa kanya. May benda ang kanyang ulo, kanang binti at paa. We're doing our best na matuntan ang sasakyan na bumangga sa kotse ng nobya niyo, Mr. Romero. Nasa amin na rin ho ang kopya ng Stevie. Inuumpisahan na ho namin ang investigasyon at i-update ho namin kayo. Hayag ng Police Inspector. Tiimbagang na tumanggo ako. Salamat, Inspector. Please, gawin niyo ang lahat mahanap lang ang sasakyan at ang taong nagmamaneho nun. Pagbabayaran ko siya sa ginawa niya sa nobya ko. Sukdulan ang galit ko sa taong bumangga sa kotse ni Neva. Lalo na ngayon na medyo malubha ang lagay niya. Lumabas na ang resulta ng mga test siya. May nakitang pamumuo ng dugo sa ulo niya at may bali ang buto sa binti niya at kailangan operahan. Isa pa sa pinag-aalala ko ay wala pa rin siyang malay hanggang ngayon. Matapos kong makausap ang head ng security ay bumalik na ako sa loob ng hospital. Gusto kong lagi akong nasa tabi ni Neva. Gusto kong bantayan ang bawat paghinga niya. Pagpasok ko sa loob ng kwarto ay naabutan ko si Ante Val na ka-video call si Nanay Feli. Parehas silang umiiyak at alalang-alala kay Neva na wala pa ring malay. Mahal na mahal nila si Neva kahit hindi nila ito tunay na kadugo. Nilapitan ko ang nobya sa kama. Tulog pa rin siya pero stable naman ang heartbeat at oxygen niya. Ang namumuong dugo sa kanyang ulo ay hindi na nangangailangan ng operasyon dahil malulusaw naman daw ito ng gamot. Tinaas ko ang kamay at hinaplos ang pisngi niya. Ang sabi ng doktor ay dahil sa gamot kaya hanggang ngayon ay tulog pa rin siya. Pero inaasahang mamaya ay magkakamalay na siya. Yumuko ako at hinalikan sa noo si Neva. Namimiss ko na ang malambing na boses niya. Marcus. Lumingon ako kay Ante Val. Tapos na siyang makipag-video call kay Nanay Feli. Anong sabi ng mga pulis? Bumantong hininga ko at lumapit sa kanya. Sinuksok ko ang dalawang kamay sa bulsa ng trouser. Pinaghahanap na ho ang sasakyan na bumangga sa kotse ni Neva na siyang naging dahilan ng pagsalpok niya sa kotse. Sumanghap si Ante Val at namilog ang mga mata. May sasakyang bumangga sa kanya. Ganon na nga ho, Diyos ko, hindi kaya tinambangan na naman siya. Kumunot ang noo ko. Tinambangan. Ano hong ibig niyong sabihin Ante Val? Lumunok siya at gumuhit sa mukha ang takot at pag-aalala. Hindi pa ba nasasabi sa iyo ni Neva ang tungkol kay Claudia? Mariing naglapat ang labi ko. Kumirot ang dibdib ko nang maalala ang panloloko sa akin ng nobya. Sinabi na ho niya sa akin ang lahat. Alam ko na ang ugnayan nila ng asawa ko. Kung ganon ay nasabi na rin ba niya sa'yo na pinagbabalakan na naman siyang patayin ni Claudia? At sigurado ako na si Claudia ang nagpabundol ng sasakyan niya dahil kriminal ang babaeng yun. Nagsalubong na ang kilay ko sa tinuran ni Ante Val. Napalitan ng galit ang takot at pag-aalala sa kanyang mukha. Balak patayin ni Claudia si Neva. Naguguluhang tanong ko. Bumantong hininga si Ante Val. Mukhang hindi pa nasasabi sa iyo ni Neva ang lahat tungkol dyan sa demonyita niyang tiyahing hilaw na nagkatawang tao. Matiim na tumingin sa akin si Ante Val. Kriminal si Claudia, Marcus. Pinagtangkaan niyang patayin si Neva 11 taon na ang nakakaraan. Tinapon pa niya sa dagat ang katawan nito. Maswerteng nabuhay si Neva dahil agad siyang nasaklolohan ni Ate Feli. Pero para sa kaligtasan niya ay tinago siya ni Ate Feli sa malayong probinsya at pinalitan ang kanyang pangalan.
Buong akala ni Claudia ay patay na si Niva kaya kinamkam niya ang lahat ng yaman ng pamilya ni Niva. At ngayon nalaman na ni Claudia na buhay siya ay pinagtatangkaan na naman siyang patayin. Kagabilang pagka-uwi niya galing sa date nyo, nakisuyo ako sa kanya na bumili ng gamot sa malapit na botika. Tinambangan siya ni Claudia at ng dalawang lalaking kasama nito. Kamuntikan na siyang makuha ng mga ito, Marcus. Mabuti na lang at may dala siyang maliit na baril kaya nakapanlaban siya at hindi nakuha. Dahil kung nagkataon, wala na tayong Niva na kasama ngayon. Napaawang ang labi ko sa pagkabigla sa sinabi ni Ante Val. Nilukob ng takot ang puso ko para sa nobya. Totoo ba yang sinasabi nyo? Oo, hindi ako nagsisinungaling. Sa katunayan ay sa police station kami nagpunta kanina para mag-report at magsampa ng kaso kay Claudia. Tumiimbagang ako at mariing sinukli ng mga daliri ang buhok. Naalala ko na may gusto pang sabihin si Niva sa akin kanina pero hindi ko siya pinakinggan dahil sa galit ko at pinaalis ko siya. Damn it! Mahinang usual ko. Gusto ko ring murahin ang sarili dahil sa kapabayaan ko nagpakasal ako sa babaeng kriminal. Marcus, tumingin ako kay Ante Val. Alam kong nagagalit ka sa ginawa ni Niva. Pero ginawa lang niya yun para makaganti kay Claudia. Dala yun ang galit niya na ilang taon niyang daladala. Pero maniwala ka, minahal ka niya, mahal na mahal ka niya. Hindi ako umimik at tumiimbagang lang. Alam kong mahal na mahal mo rin si Niva. Pwede bang tulungan mo siyang makamit ang hustisya para sa kanya at sa pamilya niya? Tuso si Claudia, baka maisahan na naman niya si Niva. Ikaw lang ang nakikita kong kayang promotekta at tumulong sa kanya. Nakikiusap ako sa'yo, Marcus. Parang awa mo na. Tumanggo ako at nagpakawala ng malalim na hininga. Hindi nyo na ho kailangan magmakaawa, Ante Val. Gagawin ko ho yan. Dahan-dahan kong dinilat ang nanlalabo kong mata. Pumikit ako ulit at damilat. Unti-unti nang lamilinaw ang aking paningin. Puting kisame ang una kong nakita. Naamoy ko rin ang amoy ng gamot. Ginala ko ang mata sa paligid. May nakita akong dextro sa itaas. Nasa hospital ba ako? Doon bumuhos sa alaala ko ang nangyari. Nasa opisina ako ni Marcus at umiiyak dahil nalaman na niya ang tunay kong pagkatao bago ko pa sabihin sa kanya. Galit siya sa akin at tinapos na niya ang relasyon namin. Pinaalis na rin niya ako sa kumpanya. Umiiyak akong sumakay sa kotse ko. Paglabas ko ng compound ng building company ay pinasibad ko ang kotse pero biglang bumulaga ang itim na sasakyan at sinalpok ang kotse ko. Nawalan ako ng kontrol at sumalpok ako sa malaking poste ng kuryente. Pumikit akong muli ng samigid ang kirot sa ulo ko at nakaramdam ako ng hilo. Sinubukan kong gumalaw ngunit napadaing naman ako ng kumirot ang kanang binti ko. Niva anak, gising ka na. Nako, salamat sa Diyos at gising ka na. Muli akong damilat nang marinig ko ang boses ni Nanay Feli. Nakita ko siya at baka sa kanyang mukha ang pag-enay mahinang sambit ko. Ako nga ito, anak. Nakangiting wika ni Nanay Feli at hinaplos ang pisngi ko. Ngumiti din ako pero agad ding napangiwi ng samigid na naman ang kirot sa binti ko. Ayos ka lang, anak. Masakit po ang binti ko, Nay. Tuldok. Saka yung ulo ko kumikirot. Sandali anak. Tatawagan ko ang doktor. Tarantang tura ni Nanay Feli at lumabas ng silid. Pinaikit ko ang mata at kumagat labi habang tinitiis ang sakit. Pero mas masakit ang kaliwa kong binti. Naalala ko na naipit ang kaliwa kong binti kanina. Mukhang malala ang lagay nito ngayon. Makalipas ang ilang sandali ay muling bumukas ang pinto at pumasok ang isang nurse at doktor kasunod si Nanay Feli at Ante Val na may dalang brown paper bag. Gumuhit ang tuwa sa mukha ni Ante Val nang makitang gising na ako. Sinuri ako ng doktor at tinanong kung ano ang mga nararamdaman ko. Sinagot ko naman ang lahat ng katanungan niya. Ang sabi ng doktor ay kailangan akong operahan sa kaliwang binti dahil may bali ang buto ko doon. Kaya sobrang sakit nito. Ang ulo ko naman ay tinahina nila ang sugat. May namumuong dugo sa loob pero hindi na raw kailangan isailalim sa operasyon dahil matutunaw naman sa gamot. Kaya pala nakakaramdam ako ng hilo. Binigyan na ako ng antibiotic ng doktor at pain reliever bago siya lumabas ng kwarto. Sobra mo akong pinag-alala, anak. Kulang na lang ay lumipad ako makarating lang agad dito sa Manila. Ani Nanay Feli na hawak-hawak ang kamay kong walang swero, ako rin. Sobra din akong nag-alala.
Puro inom na nga lang ako ng tubig para kumalma. Pero mabuti naman at gising ka na. Makakahinga na kami ni Ate Feli ng maluwag. Saad ni Ante Val. Ngumiti ako sa kanila. Masaya ako na narito sila sa tabi ko. Pasensya na po. Ayos lang, anak. Importante ay bubuti ang lagay mo. Magpalakas ka para maoperahan na ang binti mo. Tumanggaw-tango ako kay Nanay Feli. Pero may mas nag-aalala pa para sayo maliban sa amin ni ate. Tumingin ako kay Ante Val. Sino po? Sino pa ba? Di si Marcus. Nanunuksong wika ni Ante Val na may ngiti sa labi. Natigilan naman ako. Nag-alala po si Marcus. Abay sobra. Siya ang nagdala sa iyo dito sa hospital at siya rin ang tumawag sa akin. Ilang beses ko siyang nakitang lumuha sa pag-aalala sa iyo. Parang may baykig na bamara sa lalamunan ko sa sinabi ni Ante Val. Gusto kong maiyak sa tuwa dahil concern pa rin sa akin ang nobyo. Nasaan po siya? Umuwi saglit anak para magpalit ng damit. Tugon ni Nanay Feli. Hindi yun umalis sa tabi mo mula nang dalhin ka dito. Magdamag ka niyang binantayin. Wala nga siyang tulog at kain, Dagdag pa ni Ante Val. Tuluyan nang tumulo ang luha ko. Akala ko ay wala nang pakialam sa akin si Marcus dahil galit siya sa akin. Malinaw pa sa isip ko ang sinabi niyang tapos na kami. Malungkot at masakit pero okay na ako dahil nalaman kong may pakialam pa siya sa akin. Ibig sabihin ay may pag-asang patawarin pa niya ako. Muli kong pinaikit ang mata dahil nakaramdam na ako ng antok. Tuldok. Naalimpungatan ako sa mainit na bagay na humahaplos sa pisngi ko. Dinilat ko ang mata. May naaninag akong malabong mukha hanggang sa unti-unti yung lumino. Marcus mahinang sambit ko. Ngumiti siya bagaman nakaguhit pa rin sa mukha ang labis na pag-aalala. Sweetheart, tumulo ang luha sa aking pisngi. Akala ko ay hindi ko na maririnig ang tawag niyang yun sa akin. Love, I'm so sorry. I'm really sorry. Umiiyak na sambit ko. Siya, don't cry sweetie. Anas niya at pinahid ang luha sa aking pisngi. Yumuko siya at dinampyan ako ng halik sa noo, ilong, pisngi at labi. Pumikit naman ako nilasap ang malambing niyang halik. Tinaas ko ang isang kamay at hinaplos ang kanyang pisngi. I love you. Mahinang sambit ko. I love you too, sweetie. Tuldok panipik. Tugon niya na ikinatuwa ng puso ko. Hinawakan niya ang aking kamay at dinala sa kanyang labi. Pinupog niya yon ng halik. Magpalakas ka, okay. Para maoperahan na agad ang binti mo, tumanggaw-tango ako sa kanya habang nakatitig sa kanyang gwapong mukha. Wala na ang galit doon. Malambot ang bukas ng kanyang mukha at namumungay ang mga matang nakatingin sa akin. Are you still mad at me? Tanong ko, bamantong hininga siya at hinalikan ang likod ng kamay ko, not anymore, sweetie. Tuldok panipik, kinagat ko ang labi, pero malaki ang kasalanan ko sa'yo, Marcus. Tuldok, huwag muna nating pag-usapan yan ngayon, sweetie. Huwag mo na ring munang isipin baka sumakit ang ulo mo. Ngumiti na lang ako sa kanya. Saka na lang siguro namin pag-uusapan kapag malakas na ako. Hindi umalis sa tabi ko si Marcus at halos ayaw niyang bitawan ang kamay ko kahit pumasok na sa loob ng kwarto si Nanay Feli at Ante Val. Siya rin ang nagpakain sa akin. Para akong batang inaalagaan niya. Sinabi na sa akin ni Ante Val ang tungkol sa pagtatangka sa iyo ni Claudia. God! Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na isang kriminal ang pinakasalan ko. And I'm really sorry sweetie kung di ko pinakinggan ang paliwanag mo. Kung pinakinggan lang sana kita at hindi pinaalis, hindi sana mangyayari sa'yo ito. Malungkot na saad ni Marcus na may pagsisisi sa tono ng boses. Hinawakan ko ang kamay niya at pinisil-pisil. Huwag mong sisihin ang sarili mo, love. Hindi mo kasalanan itong nangyari sa akin. Aksidente ang nangyari. No, hindi ako naniniwalang aksidente ang nangyari, sweetheart.